What's up mga sir? It's a day 2 of our 5-day trip dito sa Cordillera region. At for today's adventure, sasabak tayo sa isang solid trip papuntang Buscalan at Sagada. Dalawang lugar na hindi lang maganda, kundi punong-puno ng kultura, kwento, at unforgettable views. From twisties ng bundok hanggang sa malamig at sariwang hangin. Samahan niyo ako sa biyahe na to as we explore the home of the legendary Apo Wangud and the peaceful vibes of Sagada. Hindi lang ito simpleng ride. This is about the journey and the people we met at yung experience na hindi mo makukuha sa city. Kaya ihanda na ang mga sarili para sa another solid adventure as we continue to explore ang mga iba't ibang magandang bagay at lugar dito sa Cordillera. Tara na, simulan na natin ang Day 2 adventure. Yo, what's up mga sir? Good morning. So maaga kaming nakagising, maaga rin kaming gayos. Ayan, tamang patuyo lang siya ng kanyang hair. Ito yung nakuha naming room, good for 1.8 for 3 packs. Wala siya aircon pero malamig. So maaga kaming gayos kasi we anticipate na baka maraming taong pumunta kaya po ang napaka-solid din ang umaga dito sa Bontoc Mountain Province. Masyado namin in-underestimate na yung lamig na kagabi na akala namin kaya namin eh. Kaso ngayon madaling araw iba. Napaka-solid, tahimik, mahamog. Siyempre, napaka-solid din ang buwan. Ito yung mga bonus na experience mo sa mga ganitong klaseng lugar. Kahit yung katahimikan lang ng paligid, makirelax ka talaga. Malayong malayo si ingay ng Manila. Okay. Sana all, tahimik. Tayo, dito tayo sa may gate magpapainit. Kaya eh. Masyadong bulahaw. Dito tayo magpainit ng makina. Solid. Chinelas gaming lang muna tayo ngayon. Saka na tayo magsasapatos mamaya pagbalik. Palamig. So dito nga pala kami tumuloy sa Baile Hometel. Goods din. Marami silang rooms. Bundok pala to, natatakpan lang na hamog. So napapaligiran pala tayo ng bundok o nasa pagitan tayo ng mga bundok. Solid na mga bundok. Lamig. Palag na. Let's go. Grabe, sarap na lamig. Isang siguradong masarap nito bukod sa walking or jogging pag ganito kalamig, yun na yung magkape. Sa hanap tayo na mabisang kapihan, probably sa Buscalan na. Pero para magawa natin yun, kailangan din natin makahanap ng solid na paggasolinahan. Ganda. Iba rin yung mga kurbahan pala dito pag papunta kang Buscalan from Bontoc. Sa kaliwa mo bato, sa kanan mo bangin.
Ay, sorry. Maagang lubak. Solid din yung mga rock formation doon sa kabilang side ng bundok. Landslide. Well, kagandahan lang sa season ng biyahe namin ngayon is summer. So yung mga landslide area, tuyo yung lupa. Mahirap kasi yung basa or maulan. Wow! Sa mga ganito kagandang view, talagang mapapahazard ka. Sabay hinto. Ganda! Ay, wah. Umalis kami ng Bontoc. Sarado pa lahat ng gasolinahan. Lahat ng dinadaanan namin, sarado pa. At ngayon, papunta tayo ng Buscalan, approximately 9.7 kilometers. 1 bar na lang tayo. Ayos! Kalinga! 3 kilometers. Wala pang gas dyan. Solid! Dry yung mga mountain ngayon kasi summer Pero siguro pag mga tag-ulan maganda to. Kaso yung kalsada for sure medyo risky. Wow! Bundok! Wow! Ayan na, I see some hope. May bahay baka may gas. Meron daw pero LPG. Wala na narating ko. Sa mga nagsabi sa akin dati na wala akong makakating, ito ko ngayon. Papunta akong Buscalan.
Yung mga sir. So, sisimulan na natin ang sabi ng guide is 20 minutes na trekking. Papunta dun sa mismong village. Hello. Parang may haba yata yung pila. Kasi ang nakikita namin ay napakaraming sasakyan. At mga nakamotor. Hi. High five. Peer. Okay. So they have option. Pwede kang mag-zipline. 200 one way papunta. 200 din pabalik. Or trekking. Tulad dito. Puta taas. Huwag kang titingin sa baba. At para sa mga katulad kong takot sa matataas na lugar. Ang hinginig na yung binti ko. Yo, at nandito na tayo sa mismong Buscalan Village. Walang patag, lahat pakyat. Local feels ang datingan ng ating almusal. Typical na kusina lang. Well-deserved breakfast. Karga muna bago magpatato. Sana umabot sa cut-off. Aabot to, hindi, meron dito. So, pang 17 pa tayo. Kahapon pa. Sobrang daming tao. Ano namang masasabi mo sa decision ko? Malaki ka na. Sobrang haba ng pila kaya puwang-od. Then, hindi namin sure kung magagrant yung aming plano na 3 dots. So, planuhan ko magpa-design din sa kanyang mga apo. Or isa sa kanyang apo. Ayan, so ang napili natin ay yung arrowhead. Ayan. Ate, ito po. Thank you po. May libreng kape. May libreng tambay. First tattoo. Masakit ba yun natin? Sakto lang. Hindi. Anong number niya sa pila? 17 pa kami. 17. Mga bukas pa yan. So, Masakit! hindi kaya. Habang tumatagal, nawawala yung sakit eh. Namamanhid din. Umamanhid. Magugulat siguro si Kenny na pagbalik may tattoo na. Sabi magkakapi lang. Binudol tayo ni Kuya. Hindi, okay lang. At least dun sa isa kasi makapapili. At least dito may libre kape.
Patato ko na rin. Sayang punta mo. Oo nga, we. Dito ka ni. May pinunta ka kay signature eh. Hindi bumiyahe tayo ng almost 10 hours, so. Na-imagine kita pag ikaw nagpatato. Marunong di sa akin si Ate. Pag nagpatato ka, makakasingi tayo 3 dots. Sino may sabi? Nung pinapaasa. Baka mag-tantrum. Overnight na lang kayo. Pupunta nga kami sa Oo nga, ano. Kasi naka-accommodation na kami, uy, hanggang Monday. na kayo. Balik ulit dito Monday. Okay. Wala na pag weekdays maano sa ano, no. Wala. Pagkatapos ng Sagada, balik ulit. Bidis April, gusto mo? Balik tayo. Tara, bakasyon ka naman eh. Bakasyon mo. So tapos na yung ating very first tattoo. Feeling ko masusundan to. Hindi lang natin alam kung kailan. Ako. Mga harap ka. Nabasalan. Bakit? Masakit. Hindi naman po. Sabagay ako marami. Yo mga sir, pabalik na kami. So, negative. Hindi ginaya yung schedule para makapagpatato sana ng 3 days kaya po ang hood. So meron na naman tayong rason para bumalik dito soon. Ayan. So sa kanyang isa sa mga apo na lang yung nagpatato tayo. Okay. At dahil dyan, ayan, sisimulan na uli natin ang trek ng almost 20 minutes pabalik. Dito kahit tangaling tapat ka maglakad, presko pa rin kahit pa paano. Hindi ka pagpapawisan, malamig. Ay, init na to, kuya. Ngayon ka maghamon ng stop. Buka mo ko ngayon. At ganun-ganun na lang, paalam Buskalan. Mapunta naman tayo ngayon sa Bontoc, kung saan kukunin natin yung gamit natin from accommodation. Then, diretso tayo ng Sagada, where we will stay until tomorrow bago dumiretso ng Atok, Benguet. Napaka-solid na experience. First time sa Buskalan, first time to witness one of our national artists, si Apu Wangud. And then first tattoo rin natin. Solid experience. At ngayon, babiyahe ulit tayo ng mahigit halos 1 oras pabalik ng Bontoc para magpahinga saglit bago dumiretso ng Sagada. Let's go! Walang kasalubong, pwedeng birahin.
So, what's up mga sir? So, nanggaling na tayo dun sa transient home na ating tinutuluyan. We just pack up and diretso na rin kami sa Sagada, where we decided na doon na lang din mag-lunch. For the pinikpikan. Yes, sir. Ganun na lang. Touchdown, Sagada. For the third time. Ayos ba? Kiss mo ako. Wow, picture na muna. Kiss mo ko. Solid. Sila din yung kasama ko nun. First time ko motorin. Trot. Kulang lang kami ng dalawa. Busy yung dalawa eh. Picture muna bago tayo magpatuloy paakyat. Sagada. Sagada rin sa bangkingan. Kitang-kita ang ebidensya. Sawa sa kurbada. Sulit na sulit. Ayos. Sobrang enjoy. Sagada. Let's go. Check in na sa Sagada. Imbis na pag ganun, pag ganyan. Touchdown dito sa town proper ng Sagada. Mag-check-in muna kami, then we'll take lunch. Tapos depende kung ano magiging trip mamaya. Yo, what's up mga sir? So nandito na kami sa aming transient na tinutuluyan or tutuluyan dito sa Sagada. Ayan, nagpapahinga na. Kailangan na ng eskelan. Okay, ito yung isang bedroom. Up and down. 500, double deck. Sorry. Pagod lang. 500 per head. Okay na rin. Then, if you will check sa umaga. Ganito yung view. Wow, view. Ganda. May semi-rice terraces. Local pills dito sa Sagada. Yo mga sir, nagpahinga lang kami ng konti. At eto na. Ang mga nagugutom. Lunchtime. Lunchtime at? Lunchtime ng 3:30 ng hapon. Local pills. Panit. Natatakot din ako eh. Para maganda may daan dito. Ayun oh. Hindi. Follow the leader. Ito kaya Nilo, patag to pero pakyat. Lakad gaming lang muna, wala mo ng motor. Malapit lang naman yung mga kainan dito. Daan ba to? Solid din yung napuntahan natin, oh. Malapit halos sa lahat. Malapit sa Pitik Wine, which is doon, papasok ka. Malapit din sa may Sagada Brew. Kala mo talaga pamilyar na pamilyar eh, no? Pangatlong base pa lang naman dito. Kala mo naman nakakayos. Kala mo naman, kala mo talaga eh.
Ayun, doon yun, doon. Kita mo ba yung yan nila? Yes. Malayo pa yan. Ikot tayo dyan kay Nilo. May konting trick, oh. Rigib sa lunch. Miss bread. Dito kami lunch. Dong Demo Reservoir. If in case na magawi kayo dito sa May Sagada, try nyo rin tong resto na to. Dong Daemon. Search nyo lang. Napaka-usi din ng kanilang spot. Pwede nga rin dito mag-stay actually. Para lang kayo nasa bahay. Wala akong parking nila sa labas. Kung naka-motor o naka-4 wheels kayo. Solid din yung spot na nakuha namin dito. Oh. Tingnan mo naman. Kita mo yung magandang view ng Sagada. Ayos. Tayo lang namin order. Gutom na kami. Kumukulo-kulo pa. Napaka-perfect para sa malamig na klima. Kain tayo. Cravings. Satisfied. Wow. Water. Very teacher. May pero wala naman ang ganda. Determine tayo dito. Sa mga ilang beses natin kain. Pangalawa lang naman. And ito yung spot na honestly store nila. At talagang bantay literally. You just tingnan mo lang yung bayad. Then you get the item na bibili mo. Then that's it. Marami nga. Para sa amin, pinaka-best. Lalo na, lumimili sa Sagada. Tagaytay. Yan, taga-South eh. So, Bili na tayo ngayon or dito tayo mag-iinom? Tapos magkakama ba ng ano? walang katapusang food tripan dito sa Sagada. Siyempre, hindi natin palalampasin ang Mary's Yogurt Place. Sup mga sir? So ngayon naman, pupunta tayo sa Sagada Cellar Door para mag-chillax lang ng konti. Ini-edit mo. Yes! Magbo-bonfire tayo doon. Tapos shot lang ng konti. Tapos bibili ng wine. Tapos magbo-bonfire ulit dun sa rooftop ng tinutuloyan namin. Ayos. At andito na tayo sa Sagada Cellar Door. Magbabayad lang kayo ng 300 dun sa alanganing spot. Mayroon naman nakatambay. Then yung 300 na yun, consumable na siya dito sa loob. At ayun nga. Dun, order tayo dun. O, yun yung gamit oh. Yung kaya. Bonfire. Bonfire. Or tao. May konting bonfire. Dami tao ngayon. Tamang chill lang. Gin on the rocks, nagawa din nila. Rum coke. Guava beer. Tapos 3 German sausage.
Hi. Cheers rin natin yan. Panahon ng kamusan sa piling ng mga bulaklak Isip pineno mo sa akin. tayo nagsimula mangarap at dumula kabiyak ng ating gunitan paglipas ng panahon bakit kailangan din lumisan na panahon ng pagkakataon. So what's up mga sir? Tapos na ang happy time natin dito sa Sagada Cellular. Balik na tayo ng transient at doon ay papagpapatuloy ang mga bagay-bagay na gusto natin gawin para tapusin ang gabing ito. Aha. Para lang sa kaalaman ng lahat, ganito yung dadaanan niya papunta. Well, papunta, ito naman yung main road. Grabe lamig. Wala yung epekto ng gin on the rocks na binanatan natin doon. Danumpaan. Tapos overlooking mo pa dito yung ilaw ng town proper ng Sagada. Parang napakaganda tumambay dito bukas ng umaga habang nagkakape. Yo mga sir. So nandito tayo sa rooftop ng transient home na pinag-stayan namin ngayon dito sa Sagada. Dito natin pinagpatuloy yung happy time, happy night natin dito. So anyway, tulog na rin yung ibang mga kasama natin. Kaso tayo, hindi pa makatulog. So I decided na ipagpatuloy ang ating happy time. Lumabas saglit para bumili nito. Grabe rin kasi yung lamig. And gusto ko rin makapagmuni-muni at enjoyin ang tahimik at napakalamig na gabi dito sa Sagada. Grabe, parang hindi Holy Week or parang hindi summer. Sobrang lamig. Tingnan mo naman. Kaya pang gabi, halos kuliglig at mga kaunting sasakyan lang na dumadaan sa kalsada yung maririnig mo. Tapos napaka-solid pa ng buwan. Napaka-solid tibay. Tapos tamang pagbasok lang siya. Shady.